At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan sa isang interview, lumabas po ang pagiging makadidisit mga kababayan nito pong nitong si Congressman Toby Tiangco na kung saan mga kababayan ayon sa kanya nangangamba daw po yung mga sangkot sa proyekto ng flood control kay Sara Duterte daw dahil 1,000,000% aniya ay hindi nila maaareglo at gumagawa umano ang mga ito para ma-impeach daw etong si Sara at hindi daw po manalo sa darating na 2028. Kasi nga, natatakot daw po kay Sara Duterte at posibleng panagutin daw ni Sara Duterte lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan na nakikita ko dito, mukha atang nagpapa-impress. Ito pong si Toby Tiangco dito po kay Sara Duterte dahil gusto atang maging campaign manager ni Sara Duterte mga kababayan. Ito pong si Toby Tiangco. So ngayon, ito, i-play po natin ang sinabi niya. O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maareglo. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yon at alam nila yun. What do you feel? Yan o. Sa madalit salita, mga kababayan, papapanagutin daw ni Sara Duterte yung mga sangkot, mga kababayan, sa maanumalyang flood control. Yan yung pinupunto dyan ni Toby Tiangco. Kung papapanagutin pala ni Vice President Sara Duterte yung mga sangkot sa maanumalyang flood control, o bakit mo pa hihintay ng 2028? Bakit hindi pa siya makipagtulungan ngayon na trabahuin, tumulong siya na papanagutin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control? Hindi mo na kailangang hintayin yung 2028 kung talagang interesado ka na papanagutin yung mga nanamasa sa pera ng mga kababayan Pilipino po natin. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung intention talaga ni Sara Duterte na bigyan ng hustisya yung pera ng taong bayan at papanagutin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control, o bakit hindi niya umpisahan sa kapatid po niya? Hanapin niya yung 51 billion pesos na nalustay at hindi alam kung saan napunta. Di po ba mga kababayan? O bakit hindi niya simulan sa sarili niya kaya? Ilabas niya yung 125 million pesos na inubo sa ng 11 araw at hindi alam kung saan po dinala. Yun ang mga dapat mga kababayan isaalang-alang nito pong si Toby Tiangco bago po siya magsalita. Kasi sa totoo lang mga kababayan, itong mga sinasabi niya ngayon, konti na lang iisipin ko nagpapa-impress siya kay Sara Duterte dahil gusto po niya na maging campaign manager ni Sara Duterte pagdating po ng 2028. Kasi sinasabi niya daw po dito, 1,000,000% daw hindi daw po maaareglo etong si Sara Duterte at talagang papapanagutin yung mga kongresista na sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga soplak po siya na matindi kay Sir Ronald Aliamas. At ang sabi nga ni Sir Ronald Aliamas po sa isang post, kaya daw gusto ma-impeach si Sara kasi kapag nanalo sa 2028, papapanagutin daw ang mga may sala sa flood control corruption. Why wait until 2028 kung pwedeng tumulong ngayon? Yung laptop corruption nga sa DepEd, hindi niya natugunan. Kung gusto, maraming paraan. Kaya diba, paano pa papanagutin ni Vice President Sara Duterte yung mga sangkot sa maanumalyang flood control kung siya mismo alam niya sa sarili niyang may corruption din siya? Di po ba mga kababayan, paano siya magpapapanagot ng iba kung siya mismo sa sarili po niya ay may sarili po siyang corruption na ginawa at hindi niya po masagot-sagot yon? Alam nyo, ang totoo talagang nagpapapanagot sa mga sangkot sa corruption mga kababayan ay ang pamahalaan ni PBBM. Kasi kung mapapansin nyo, kahit si Bunoan, tinamaan po mga kababayan sa ginagawang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control at maliwanag po sa sikat ng araw mga kababayan na yung assets ni Bunoan naka-freeze na po. At hindi niya na po magagamit mga kababayan habang naka-freeze. Kasi sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, freeze order sa asset ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunoan, inaprubahan na po mga kababayan
ng CA or ng Court of ng CA mga kababayan. So ito, i-play po natin. Frozen na ang assets ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos mabisto ang mga kakaiba at milyon-milyong pisong transaksyon sa kanyang trust fund. Damay din sa freeze order ang anak ni Bonoan. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Mahiya naman kayo. 4 na araw bago ang SONA ng Pangulo, may mga transaction daw na ginawa sinooy DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinahalin tulad sa money laundering scheme ayon sa Anti-Money Laundering Council. Aprobado ng Court of Appeals ang petisyon ng AMLAC na patawan ng freeze order ang assets ni Bonoan na nasa 5 bank account, 3 insurance policy at 1 Lexus vehicle. Ayon sa resolusyon ng CA, noong June 30, 2025, isang single manager's check ang binili sa pamamagitan ng BPI account ni Maureen Hernando Bonoan. Mukhang may relasyon daw si Maureen sa dating kalihim ayon sa AMLAC at pagpatak ng July 24, 2025, dineposit ni Bonoan na nasabing cheque sa kanyang RCBC account. On the same day, may mga trust fund transaction ding naitala, gaya ng contribution o placement, investment, maturity at withdrawal. Ginawa raw Okay, tanyo, pasimple lang yan si Bonoan mga kababayan pero napakatinding pumera allegedly. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ito mga na-discover sa kanya na mga kakaibang galawan pagdating po sa pera, talagang isang patunay na karapat-dapat lang talaga na i-freeze mga kababayan ito po mga assets ni Manuel Bonoan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. ang mga ito sa iisang araw din. Cash at US dollar denominated. Ayon sa AMLAC, walang nakikitang malinaw na investment purpose sa mga ganitong galaw ng pera dahil hindi naman pangkaraniwang maglagay ng pondo at agad din i-withdraw o kansilahin ito sa loob ng iisang araw. Tama. Dati na rin daw siyang may encashment na isinagawa noong December 2023 na nasa 5.25 million pesos kaugnay ng loan payments at pre-termination. Hindi lang si Bonoan ang may freeze order. Kasamang iba pa, lumitaw din ang pangalan ng anak niyang si Fatima Bonoan de la Cruz na nasa 6 na bank account at 4 na insurance policy ang ipina-freeze. May large-scale transactions daw si Fatima mula 2003 hanggang 2022 na pumapalo sa lagpas 100 million each pagdating sa cash deposit, inter-account transfers at withdrawals. Major cash deposits niya ay noong January 2020 na naitala ng 105.5 million at 117.9 million pesos each. Grabe. 2 buwan bago ang SONA, may pumasok na humigit kumulang 784,000 US dollars o 46.7 million sa isang account ni Fatima. September 24 naman, 2 buwan after SONA, may ipinlace naman siyang trust fund na 40.8 million at winidraw din the same day. Tingin ng AMLAC, isinagawa ito para makapag-layer ng cash. Pagsapit ng November 11, 2025, meron ding naitalang fund transfer mula kay Bonoan papunta sa kanyang anak sa panahong nag-iinit na ang flood control scandal. Diba? Una nang inilantad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang privilege speech noong Setyembre na may Tapos ang dami pang bumati ko sa akin noon mga kababayan nung tinatafik natin itong si Manuel Bonoan. Diba at sinasabi mga kababayan na hindi daw po ito corrupt or wala daw po itong kaso, wala daw po itong kinulimbat sa kaban ng bayan. Pero maliwanag ngayon, lumalabas mga kababayan, no? Dumarami yung pera kahit walang malinaw na dahilan kung saan ang galing. may kaugnayan ng anak ni Bonoan sa malalaking government projects. Diba? Nasa gitna nito ang MBB Global Properties, developer ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark. Treasurer ng kumpanya si Fatima. Pangulo naman ito si Macy Monique Maglanque, anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque. Ang pamilyang ito ang nagmamay-ari ng Global Crete Builders na nakalikom umano ng 2 billion worth of DPWH contracts mula 2018 hanggang 2024.
Bumaba sa pwesto si Bunoan bilang DPWH Secretary sa gitna ng flood control scandal investigation. Kalaunay inilantad ng umano'y bata niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na maski si Bunoan may share sa kickbacks ng mga proyekto. Diba? Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ni Bunoan pero wala pa siyang sagot sa amin. Sa huling pakayag niya sa BNC, sinabi niyang haharapin niya ang flood control scandal investigation matapos magbalik bansa mula US kung saan sinamahan niya ang asawa para sa isang medical procedure. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ayan mga kababayan, di ba isang patunay yan na talagang sa panahon po ng gobyerno ni PBBM talagang napapapanagot yung mga sangkot mga kababayan sa mga maanumalyang flood control. Kita nyo, naka-frozen na yung asset mga kababayan, inaprobahan na ng Court of Appeals yung pag-frozen sa asset o mga ari-arian nito pong si Manuel Bunoan habang iniimbestigahan po siya sa maanumalyang flood control. Ano po, so para sa akin mga kababayan, kung sinasabi ni Toby Tiangco na mahirap areglohin si Vice President Sara Duterte at magpapapanagot po talaga yan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control, much better po simulan po muna niya sa kanyang sarili. Kasi nga kahit po siya mga kababayan ay may kailangan panagutan at may kailangan din pong sagutin. Hindi po niya pwedeng takasan o takbuhan yung mga pananagutan na itinatanong sa kanya ng mga kababayang Pilipino po natin kung saan napunta yung pera ng taong bayan at kung saan niya po dinala yung 125 million pesos sa loob lamang po ng 11 araw. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo, nahaharap po sa impeachment ang ating Vice President. At para sa akin, much better sagutin muna niya yon bago siya magbalak, tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po sa mga issue na hinimay po natin? Mga kababayan, comment below na lamang po.